Magandang hapon at maligayang Pasko sa inyong lahat. Mabuhay tayong lahat. Palakpakan po natin ang ating sarili. Ramdam na natin ang saya ng Pasko. Ilang tulong na lamang at atin ang babagiin si Kristo sa kanyang kapanganakan. At dito sa lungsod ng Maynila ay lalong nadarama ang kasiyahan dahil sumasabiwa na muli ang hangin, dumadaloy ang trapiko, maayos ang kapaligiran dahil meron tayong isang punong lungsod na talagang ang puso at isipan ay nakatuon sa kagalingan ng mga mamamayan na Maynila. Palakpakan natin si Mayor Yorme Isko Moreno. At kasama niya, kapiling natin sa kasiyahan ito ang kanyang kasama ang pangalawang punong lungsod ng lungsod ng Maynila. Walang iba kundi si Vice Mayor Jim Atienza. Palakpakan po natin. At papatiin ko rin ang Chief of Staff ni Mayor Yorme, kasamahan ko sa media, pero kino-cover na niya ako nung ako'y senador nung maraming taon na nakalipas si Cesar Chavez, ang dati PCO head. Palakpakan natin si Cesar Chavez. At kahit na nabanggit na yung kanilang mga pangalan, babanggitin ko pa rin muli ang kanilang pangalan. Ang aming minamahal na chairman ng Manila Hotel, Basilio Silla. Palakpakan po natin. At ang Executive Vice President, Ricky Yap. Palakpakan po natin. At ang aming pong minamahal na kasama sa Board of Directors at Director, former Executive Secretary Bingbong Menjaldia. Palakpakan po natin. At hindi magiging kompleto itong ating kasiyahan ito kung hindi natin kasama ang ating pong DOT officials na nandito, si Judith Cabato, Regional Director, and Special Assignments ASEAN sa amin. Judith. At si Assistant Regional Director, meron siya gagawin mamaya, hintayin nyo, tungkol sa Manila Hotel ito. Surprise itong gagawin niya. Si Ivanovich Dimitri Tan Agote. Palakpakan po natin. At siyempre, ang ating kapitbahay, ang Intramuros Administration, Administrator, Attorney Joan Padilla. Palakpakan po natin siya. At sa lahat ng mga kasama sa media, palakpakan natin ang ating sarili. Ang ating po mga iba't ibang bisita na nandito, ang mga kasama ko sa Manila Hotel, talagang ramdam na natin ang diwa at spirito ng Pasko. Palakpakan natin ang ating sarili. 3 minuto lang po ang aking gugugulin sa kaya huwag kayong mainit. Pero kung malakas na yung palakpakan, 2 minuto na lang po ang aking gagawin. Hindi ko lang po pwedeng hindi sabihin. Itong tradition na ating ginagawa, the Christmas tree lighting. Christmas tree lighting. Taon-taon na ginagawa. Bakit ba? Kinakailangan paghandaan natin ang kapanganakan ni Kristo. Na siyang pinaka-dahilan kung bakit meron tayong kasiyahang ginagawa. We are welcoming the coming of Jesus Christ, His birth on the 25th of December. Pero ngayon pa lamang, talagang pinaghahandaan natin. Itong Christmas tree lighting is a symbol of eternal life. It's a symbol of Christ, who was given to us by God, who loved us so much that He gave us His only begotten Son, Jesus Christ. And that is the very core of this celebration. This is just a tradition to light the Christmas tree. Again, it's a symbol of eternal life and the birth of Jesus Christ. This is a tradition that we also uphold because we want to show to everyone that here
we are united, the management and employees, and also our guests, we are united in this joyous celebration of the birth of Jesus Christ. So we cannot let this time pass without this traditional Christmas lighting ceremony. And later on, we will have the ceremony itself. And therefore, I hope and pray that this coming Christmas will be truly a different one, and which we will enjoy even amidst the crisis. We should set aside this crisis and focus on the perfect will of God, that this coming year will be a more pleasant and a blessed one. Advance Merry Christmas to one and all. Maraming salamat po sa inyong pagdalo dito sa ating Christmas tree lighting ceremony.